Ang kwentong ito ay isang fiction horror story na gawa para sa libangan at takutan. Anumang pagkakahuwig sa tunay na tao, lugar o pangyayari ay pawang nagkataon lamang. Kung ikaw ay madaling matakot, iminumungkahin naming huwag mong pakinggan ito mag-isa. Ang kwento na to ay sa ate ko. Kapag nakukwento niya pa rin hanggang ngayon, nakakapanindig balahibo. At kahit ako, tuwing naiisip ko, hindi ko pa rin maipaliwanag kung paano nangyari. Summer noon, bandang hapon, galing siya sa bahay ng kaibigan. May daladalang gamit habang naglalakad pa uwi. Tahimik ang paligid, pero normal lang sa kanya dahil malapit na ring lumubog ang araw. Pagdating niya sa tapat ng tindahan ni Aling Loti, yung maliit na tambayan din namin dati, napahinto siya. May nakatayo roon. Isang babae. Nakatalikod, nakaharap lang sa pintuan ng tindahan. Kilala niya agad ang ayos ng katawan. Kilala niya ang suot. Para bang walang duda. Si Aling Loti. Pero ang nakakapagtaka, hindi pumapasok si Aling Loti sa sarili niyang bahay. Nakatayo lang siya, para bang ang tagal-tagal lang nakatitig sa pinto. Bakit hindi siya pumapasok? Ang weird. Bulong ng ate ko sa sarili. Alam kasi niya si Aling Loti ay laging abala sa pagbabantay ng tindahan niya. Madalas pa ngang kausap ito ng nanay ko. Pero sa oras na iyon, para bang estatwa. Walang buhay, walang galaw. Doon siya nakaramdam ng kakaiba. Mas lalo pa ngang napansin niya na parang biglang tumahimik ang paligid. Wala nang batang naglalaro. Walang dumadaan. Ang buong compound, tila siya lang ang tao. Kinilabutan siya. Kaya minabuti niyang umiwas. Dumiretso siya sa kabilang daan. Hanggang sa halos tumakbo na siya pauwi. Pagdating sa bahay, halata ang takot at pagkagulat sa mukha niya. Hindi ko agad maintindihan. Hanggang sa dumating si mama mula sa trabaho. Doon niya dinala ang balitang hindi namin inaasahan. Nabalitaan niyo ba? Si Aling Loti. Na hit and run daw kaninang umaga. Hindi nakaligtas. Lanlamig ako sa narinig ko. Ang ate ko, napatingin lang sa akin. Hindi makapagsalita. Umaga raw nang mangyari ang aksidente. Pero hapon na nang makita siya ng ate ko. Nakatayo mismo sa harap ng bahay niya. Hanggang ngayon, hindi namin alam kung ano ba talaga ang nakita ng ate ko. Multo ba iyon? O guni-guni lang? Pero sa bawat pagkwento niya, pare-pareho ang detalye. At sa bawat ulit ng kwento, pareho rin ang kilabot. Hindi ko makakalimutan, lagi niyang sinasabi. Kasi kung hindi siya si Aling Loti,
Sino ang nakatayo sa harap ng bahay niya?